Hello mga Kamanwo Tribe, bago magsimula ang ating video meron po akong announcement. Available na po ang membership program sa ating channel. Kapag nag-avail po kayo nito at nag-comment kayo sa ating mga videos, makikitang highlighted ang inyong comment at may nakalagay na solid Kamanwo Tribe. Kasama po nito ang mga specialized emojis at badge na exclusively para sa ating mga members lang at for only 119 pesos a month para mas lalo nyo pong matutulungan at masusuportahan ang ating channel. Like, comment, share and subscribe for more videos. Nang kainin ni King Kong at ng Emperor Crocodile ang puso ng King Octopus, agad na sumabog ang napakalakas na enerhiya mula sa kanila. Binalot sila ng enerhiya, hudyat ng simula ng kanilang ebolusyon. Naparoar na lang ang White Tiger, habang si Thorn ay sabik na nakatitig sa nangyayari. Sa pagbugso ng enerhiya, nasabi ni Yuzio, na may bahid ng paghanga sa kanyang boses, nagsimula nang mag-evolve sina King Kong at Emperor Crocodile. Lubos ang pagkamangha ni Yuzio sa napakabilis na pagbabagong anyo ni na King Kong at Emperor Crocodile. Ang kanilang pag-akyat ng antas ay naging napakabilis dahil sa lakas ng puso ng King Octopus. Ngayon, ipinakita ng system ang Emperor Crocodile bilang isang Transcendent Second Order Emperor Crocodile at si King Kong bilang isang Transcendent Second Order King Kong. Labis ang paghanga ni Yuzio sa napakaangas na bagong anyo ni King Kong. Sa kanyang isipan, namangha siya sa bilis ng ebolusyon ng kanyang alagad. Tahimik niyang nasabi sa kanyang sarili, ang ebolusyon ni King Kong ay unti-unting nalalampasan ng mga tao. Dahil ba ito sa elemento ng lupa? Nagpatuloy siya sa pagmuni-muni, ang kanyang aura ay naging hindi kapani-pani walang malabo. Nagsalita si Thorn kay King Kong na may paghanga sa kanyang pagbabagong anyo. King Kong, naging mas gwapo ka pa. Sagot naman ni King Kong kay Thorn nang may kumpiyansa, umalis ka sa tabi. Hayaan mong ipakita ko ang bago kong kakayahan. Agad nang sinubukan ni King Kong ang kanyang bagong kakayahan. Bigla na lang yumanig ang lupa, tila ba may unti-unting umaangat mula sa ilalim nito, na nagdulot ng panginginig ng buong paligid. Patuloy ang pagtataka ni Yuzio sa nangyari sa kanyang mga alagad, habang ang Honey Badger at ang Wild Boar ay nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita, ang unti-unting pag-angat ng isang napakalaking istruktura mula sa ilalim ng lupa, na tila ba isang lumulutang na kastilyo. Nagdulot ito ng matinding pagkamangha at pagkabigla sa kanilang lahat. Napahuwa na lang si Yuzio sa labis na pagkamangha at pagkagulat sa napakagandang anyo at bagong kakayahan ni King Kong. Mula sa tuktok ng nag-iisang istruktura, na tila isang kastilyo, may pagmamalaki at kagalakan na nagtanong si King Kong kay Yuzio, "Kumusta, Master? Kahanga-hanga ba ako?" Sa kabila ng pagtatanong, nasabi ni Yuzio sa kanyang isipan, na may halong paghanga at kaunting pagbibiro, ang taong ito ay siguradong yayaman kung siya ay papasok sa real estate. Nagsalita si Thorn at sinabi na puno ng paghanga, King Kong ay talagang kahanga-hanga. Isang kasamahan nila ang sumagot, kahanga-hanga si Kuya King Kong. Idinagdag ni Flash, na labis ding humanga, ang mga tao ay tunay na kahanga-hanga. Sa kabila ng papuri, makikita ang labis na pagod ni King Kong, nakalabas ang kanyang dila na tila aso, hudyat na hindi pa niya kayang gamitin ang kanyang bagong kakayahan sa buong potensyal nito. Sinabi ni King Zuo, "Oh, sobrang pagod niya." Agad namang ipinaliwanag ni Glacier, ginamit niya ang lahat ng kanyang spiritual power ng sabay-sabay. Napasigaw na lang si Thorn nang may pagbibiro, mamamatay siya. King Kong, ang kanyang boses ay puno ng pang-aasar at pangungutya habang nakikita ang lubos na panghihina ni King Kong mula sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Agad namang sinalo ng isang napakalaking kamay si King Kong, na nanghina sa labis na paggamit ng kanyang buong lakas at spiritual na kapangyarihan. Napabuntong hininga na lang ang Emperor Crocodile, na tila may bahid ng pagkadismaya kay King Kong dahil sa kanyang pagiging masyadong kampante sa pagpapakitang gilas nito. Sa kabila ng kahihiyan, sinabi ni King Kong sa Emperor Crocodile nang may pagpapasalamat, "Salamat, fourth brother." Napahem na lang ang Emperor Crocodile, na tila nag-iisip at nagmumuni-muni sa mabilis na pag-unlad ni King Kong at sa kanilang samahan. Malalim ang pag-iisip ni Yuzio sa labis na pagbabago ng kanyang mga kasamahan, partikular sa Emperor Crocodile. Nagsisimulang maging katulad ng isang higanteng dragon ang Emperor Crocodile, na nagdulot ng tanong sa isip ni Yuzio kung ito ba ay nag-i-evolve na maging isang dragon. Sa kabila ng pagpigil ng Emperor Crocodile sa kanyang spiritual power,
May aura ng katalinuhan na patuloy na lumalabas mula rito. Ang mga kapangyarihang ito, na nagmula sa Third Order Heart ng King Octopus, ay nagpapakita ng kanilang potensyal na lumampas sa inaasahan. Ipinakita ng system ang kakayahan ng Emperor Crocodile, na tinawag na Bloodthirsty Tyrant. Ayon sa sistema, habang lumalala ang mga pinsala ng Emperor Crocodile at tumataas ang galit nito, ang bilis at lakas nito ay lubos na tataas, at ang kakayahan nitong magpagaling ay double rin ng maraming beses. Napaisip si Yuzio, lubos na namangha, Bloodthirsty Tyrant, ang paggising ng gayong kakayahan ay tunay na nakakatakot. Nagpatuloy siya sa pagmumuni-muni, kung ilalagay ito sa larangan ng digmaan ngayon, ito ay magiging kakilakilabot. Biglaang naramdaman ni Yuzio, Thorn, at ng kanyang mga kasamahan ang malalakas na aura na papalapit. Ang di inaasahang pagdating ng maraming malalakas na enerhiya ay nagdulot ng tensyon at pagkabahala sa kanilang grupo. Sinabi ni Thorn na may pagtataka at babala, mayroong maraming malalakas na aura. Ang tanong ngayon ay kung ang mga aura na ito ay magiging kakampi o kalaban ba nila. Lumitaw ang Panda Cub na may napakaraming kasama, patunay na matagumpay niyang naisagawa ang inata sa kanya ni Yuzio, ang puntahan at anyayahan ng isang buong tribo ng Arctic Bear. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng kasiyahan kay Yuzio, lalo pat mukhang maayos ang takbo ng mga pangyayari at may mga bagong kaalyado silang dumating. Napaisip si Yuzio, na may bahid ng paghanga, mukhang maayos ang takbo ng mga bagay. Sa kabila nito nagulat si King Kong sa kanyang mga nasaksihan ang pagdating ng napakaraming ice bear kasama ang Panda Cub. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha sa bilang ng mga bagong kaalyado. Dahil dito, napasabi siya na may pagtataka at gulat, maliit na panda, ay talagang ginagawang yelo ang lupa habang siya ay lumalakad. Tumingin ang napakaraming ice bear kay Yuzio, na tila handang sumunod sa kanya ng walang pag-aatubili at handang makipaglaban hanggang sa huli. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng malaking pag-asa at kumpiyansa. Sa gitna ng bagong alyansang ito, nagsalita ang Panda Cub, na may ngiti sa labi, "Kamusta na, Divine Tree? Ang buong tribo ay nandito na sa pamamagitan mo." Nagbigay pugay ang mga Arctic Bear sa kanilang bagong pinuno, sumisigaw sila ng malalakas na roar. Sinalubong naman ni Yuzio ang kanyang mga bagong kasamahan sa isang bahagyang nakakatakot ng ngiti, sabay sabing, "Maligayang pagdating sa inyong lahat." Ang kanyang kakaibang pagbati ay agad na nagdulot ng panginginig sa takot sa mga batang ice bear. Agad namang sinabi ng Panda Cub kay Yuzio, na tila ng asar, "Natakot mo sila?" Sumagot si Yuzio ng may pagtataka at bahagyang pagbibiro, "Natakot? Ginawa ko ang sarili kong napaka-cute." Ipinakita ang apat na matatandang ice bear, na mayroong kahanga-hangang aura na nagpapakita ng kanilang Transcendent First Order na estado. Ang kanilang malakas na presensya ay nagpatunay sa kanilang kapangyarihan at sa potensyal ng buong tribo. Sa kanilang paglitaw, nasabi ni Yuzio sa kanyang isipan, 120 Arctic Bears, 4 na Transcendent First Orders. Sinuri ni Yuzio ang bagong dating na tribo. Agad niyang napansin ang namumukod-tanging nilalang at nasabi, ito ang dapat na maging leader. Makikita ang isang Arctic Bear na may kakaibang guhit sa mga mata, na tanging naiiba sa lahat at nagpapahiwatig ng kanyang natatanging katayuan. Agad na ipinakita ng system ang detalyadong impormasyon, siya ay isang mutated Arctic Bear Transcendent Arctic Bear of the Second Order. Ang kanyang innate ability ay Thundering Claw, isang higanteng kuko na kahawig ng kulog. Mayroon din siyang special ability, Lightning Claw, sinasamahan ng kidlat, may kahanga-hangang kapangyarihang tumagos. Ang kanyang Thunder Tattoo ay nag-iimbak ng kapangyarihan ng kulog sa loob ng katawan, at ang kanyang Thunder Roar ay isang nakakatakot na dagandong na tulad ng kulog. Panghuli, mayroon din siyang kakayahang flash ang Thunderstorm, ginagawa ang ilang kilometrong radius na isang mundo ng kidlat. Napaisip na lang ng malalim si Yuzio sa kanyang mga nakita, ang pambihirang lakas at kakayahan ng mutated Arctic Bear. Ang kanyang isip ay nagpatuloy sa pagmumuni-muni, nagtataya sa potensyal at kahalagahan ng bagong kaalyado. Dahil sa mga kakayahang tulad ng Thunder Power at ang kakayahang kontrolin ng isang higanteng bear na may Thunder attributes, nasabi niya sa kanyang isipan, Thunder Power. Ang pagkontrol sa isang dambuhalang oso na may katangian ng kulog. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, bagaman katanggap-tanggap din si Big Baldy Guy.
Ngunit, hindi pa rin ito makukumpara rito. Sa huli, napagtanto niya ang tunay na lakas ng mutated Arctic bear at nasabi, nakakagulat na napakalakas. Kinakausap ni Yuzio ang panda cub, na may labis na pagtataka kung paano nito nagawang dalhin ang buong tribo ng ice bear nang walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkamangha sa husay ng panda cub. Sinabi niya, gayunpaman, ang gayong makapangyarihang lahi. Paano mo nagawang dalhin silang lahat nang walang anumang hirap? Dapat alam mo ang tungkol sa mga nakaraang Arctic bears. Hindi sila susuko kahit sa kamatayan. Sinagot ng panda cub si Yuzio, ipinapaliwanag ang kanyang matagumpay na negosasyon. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, nakipag-ugnayan ako sa kanila. Hindi pagsunod, kundi isang alyansa. Idinagdag pa ng panda cub, kasama ang pagkain at silungan. Sa huli, tinapos niya ang kanyang pahayag ng may pagmamalaki, kumusta yan? Sinabi ni Yuzio sa panda cub, na may paghanga, magaling. Bilang tugon, sinagot siya ng panda cub ng may pagmamayabang, wala yan. Wala yan, nagroar ang pinuno ng Arctic bear, tila sumasang-ayon sa alyansa. Ipinaliwanag ng panda cub ang ibig sabihin ng roar, sinasabi nito na sila ay ganap na maaasahan bilang mga kaalyado. Nagsalita si Yuzio, sumasang-ayon at nakipagkamay sa pinuno ng Arctic bear. Sa huli, sinabi ni Yuzio, mula ngayon, ipinagkakatiwala ko ang aking likod sa iyo. Muling nagroar ang Arctic bear bilang pagtanggap. Pagkatapos lumitaw ang golden monkey na nakasakay sa isang wild boar, buong pagmamalaki nitong dala ang isang malaking banga ng alak. Ang kanilang pagdating ay nagbigay ng kakaibang sigla sa grupo. Sa pagkakita sa kanila, sinabi ni Yuzio, kaya, buong puso tayong uminom ngayong gabi para sa kapakanan ng mga bagong kasama. Agad namang tumugon ang panda cub, wow, may alak. Sa kabila ng kasiyahan at excitement para sa nalalapit na salo-salo, tinawag ni Yuzio si King Kong. May seryosong tono, sinabi niya, King Kong. Ang dagdag na bahagi, dalhin mo pabalik kay Leng Feng. Sumagot naman si King Kong, naintindihan ko, ang pagbibigay ni Yuzio nito ay upang palakasin ang kakayahan ni Leng Feng upang makasabay sa kanilang pag-unlad. Dahil ang lakas ni Leng Feng ay karaniwan lang simula ng pagdating nito sa Misty Mountain. Hanggang ngayon ay masyadong mababa ang naging pag-unlad nito. Napaisip si Yuzio sa kanyang isipan, matapos magbigay ng utos, na may malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kanilang mga nakuha. Marami akong nakuha sa pagpatay lang ng isang transcendent third order na halimaw. Ipinakita rin niya ang kanyang bagong nakuha, 1.2 milyong evolution points, at nakakuha ako ng karagdagang 400,000 spiritual power. Patuloy ang malalim na pag-iisip ni Yuzio, habang nagmumuni-muni sa kanyang mga nakuha at ang potensyal ng bagong skill. Ipinakita ng system ang detalyadong impormasyon tungkol sa isang bagong kakayahan, transference paglilipat ng bahagi ng kamalayan at espiritual na kapangyarihan sa isang bagong halaman. Kung gagawin sa mahabang panahon, ang kamalayan ay mananatiling nakulong magpakailanman sa halamang yun. Nagpatuloy ang kanyang pag-iisip, kinukwestiyon ang implikasyon ng kakayahang ito, paghihiwalay ng kamalayan. Kung lumampas ito sa isang tiyak na oras, ito ay maayos sa kabilang panig. Dahil sa tila mapanganib na aspeto, ipinakita ng mga kakatwang mukha sa kanyang isipan ang kanyang pagkabahala, na nagtatanong, hindi ba ibig sabihin ito ay haati ako sa maraming ako? At sinundan pa niya ito ng nakakatakot. Dahil sa pagiging komplikado at potensyal na panganib ng bagong skill, nasabi ni Yuzio, kalimutan mo na. Kalimutan mo na, hindi ito angkop para sa akin sa ngayon. Sa kabilang banda, ipinakita ang isang lugar na labis na mapayapa at luntian ang kapaligiran, na may malaking lawa sa malayo. Sa gitna nito, nakatago ang isang bulaklak na iba't ibang ang kulay, isang nakamamanghang flower of life. Habang pinagmamasdan ang malawak at magandang tanawin na sabi na lang ni Yuzio na, ito. Saan ito? Sa kabila ng kanyang pagtanggi sa kakayahan tila hindi niya mapigilan ang kanyang kuryusidad na subukan ito. Like, comment, share and subscribe for more videos.